Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa video ito ay tuturo ko pa rin sa inyo kung paano magbasa at magsulat ng Arabic. Sa huling video na ginawa ko, nasabi ko o tinalakay natin yung mga alpabetong Arabic at mga kanyo ng bawat letra. So, sinabi ko rin sa inyo ang bawat letrang meron sa Arabic alphabet ay may kanya-kanyang hugis sa kanyang anyo. Diba, ito yung Arabic alphabet. Ito yung alif, ba, ta, tha, jim. Lahat ng yan ay tinatawag nating alpabetong Arabic or Arabic letters. So, bawat letra dyan ay may kanya-kanyang hugis o may kanya-kanyang forma. Halimbawa si alif. Si alif ay may dalawang forma pag ginamit natin siya sa pagsusulat. Ganito ang mga itsura ng bawat letra sa Arabic alphabet. Ganito ang kanilang mga hugis. So, pa-screenshot na lang para ma-memorize nyo yung bawat hugis at forma ng bawat letra. Para makabuo tayo ng salita, napakalaki ng ganap ng mga forma ng bawat letrang ito upang makabuo tayo ng salita sa Arabic. Dahil kung hindi natin susundan ang forma ng mga bawat letra, hindi tayo makakabuo ng Arabic words or salitang Arabic. Sa unang video ko, nagbigay na ako ng mga example or nagtry tayo magsulat gamit ang Arabic Arabic alphabet. So ginamit natin itong alpabetong Arabic at ang kanyang mga forma. Doon sa huling video ko, nasabi ko sa inyo si letrang ta at ang kanyang mga forma or mga hugis. Ngayon, alam ko na marami sa inyo ang nalilito na bakit naging ha si ta. Yung letter T ay naging H. Paano nangyari yon? So sa video ito, papaliwanag ko sa inyo kung bakit naging ha si ta o kailan magiging ha si ta. So, para makabuo tayo ng salitang Arabic ay kinakailangan natin gumamit ng mga patinig. Ang mga patinig na yon ay nasabi ko na rin sa mga unang video ko pa. Yun yung long vowel at saka ang short vowel. Ang short vowel ay yung mga symbol vowel. At ang mga long vowel ay yun yung vowel letters. Yun yung a, ya, at saka waw. Na kapag isinalin natin ay a, i, u. Okay, ngayon, balikan natin yung example natin na ta. May 6 na hugis, may 6 na forma. Ito yung tinatawag nating, ang first ta ay kapag nag-iisa lang siya. Ang second ta ay ginagamit natin siya sa initial, sa unang titik ng salita. Ang pangalawang ta or ang pangatlong ta ay ginagamit natin siya sa panggitnang titik ng salita. Ang pang-apat na ta ay ginagamit natin siya sa huling letra ng salita. Hindi siya huli, pero yung alam natin na wala nang susunod na letra sa kanya. At ang ta marbuta, tinatawag yan siyang ta marbuta. Nasa huling letra at katulad din siya ni ta, nasa huling letra or nasa huling titik siya ng salita. Kapag nakita natin ito, tinatawag natin siyang ta marbuta. At ito rin. Parehas lang silang, sana yun? Okay, parehas lang silang ta marbuta. Itong dalawang ito ay tinatawag nating ta marbuta. Itong isang to, tulad ni ta na andito, makikita natin siya sa huling titik ng salita, which is walang kakabit sa kanya, walang letrang susunod sa kanya, at walang ang letrang nauna sa kanya. Nai-gets nyo ba? Halimbawa, ito, si ta, may alif dyan. So, hindi mo siya pwedeng idikit
kay Alif. Kasi si Alif, hindi siya pwedeng dikitan ng anumang letra. Ganun din si, kung makikita nyo dun sa in-screenshot nyo na forma ng Arabic alphabet, yung mga dalawang forma dun, nangangahulugan yun na wala silang, katulad nitong sita, walang letrang susunod sa kanya ito. Walang letrang susunod sa kanya. So, bawa sira, walang letrang didikit sa kanya kasi wala siyang ganito. So, kung may ganyan lang siya, kung ganyan yung sira, ba't hindi sumusulat to? Pag sira, ganyan, basta Ryan. Pag sira, ganyan, meaning may letrang kakabit sa kanya. Pero dito sa unahan, walang letrang kakabit sa kanya kasi nga wala siyang tawag doon, parang wala siyang buntot na ganito, ganyan. So, ano yung gagamitin natin? Hindi natin pwedeng gamitin ito o kaya ito kasi walang buntot na nandito. Ang nangangahulugan ito, kung nakikita nyo dito, ito, nangangahulugan na yan ay may letrang nakadikit sa kanya. Nangangahulugan lang yan siya na may letrang nakadikit sa kanya. So, ganito, kasi nga sira, andito sa harap, so it's either ganito yung susunod o kaya ito. So, ito yung gagamitin natin. Yung andito. Ito. Gagamitin yan natin siya. So, magiging ganyan. Ra. So, bakit mo siya binasa na, bakit mo siya binasang ra? Hindi ba dapat rat? Kasi letter T siya. Well, ang ta marbuta ay may tatlong gamit. Ang dalawang ta na ito ay may tatlong gamit. It's either letter T o kaya letter H. At ang pangatlo ay letter H siya pero silent na siya. So, magiging silent H siya. Tulad ng example natin na Sarah. Yung example natin na Sarah. Diba ganito yan? Ganito natin siya sinulat. Sarah. So, ganyan natin siya sinulat. So, Sarah, naging silent si letter H dito. Naging silent si letter H. Magbibigay pa ako ng isang halimbawa o kaya isang pangungusap. Okay, halimbawa. Ang halimbawa natin dito ay kanat ana marida. Kanat ana marida. Kung nakikita nyo dito, yung word na marida. Marida. So, meron ditong ta marbuta, which is ito. Ito siya. So, meaning niyan ay silent. So, bakit hindi natin nabasa na maridata? Hindi. Kasi nasa huling, tawag doon sa may period dito, nasa huling titik siya nung salita. Nasa huling titik siya nung salita o kaya nung pangungusap. So, kanat ana marida. 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 So, magiging silent siya. Ganun din dito. Hiya mashhura. Hiya mashhura. Siya ay famous. Hiya mashhura. Andito yung ta marbuta na nandito. Mashhura. Mashhura. Hiya mashhura. Magiging silent siya or kaya letter H. Mashhura. Hindi kasi siya pwede mashhura. Kasi ito nagiging silent siya. Hiya mashhura. Ang susunod na example natin, kung nakikita niyo dito, alladhina sa verse 2, sa verse 3,
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. So, salata. Bakit siya naging T? Kasi nga, meron na ditong nakadikit na vowel or patinig sa kanya. Salata. Ganon din dito sa verse 4. In ilayka wa min saan na yun? Ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Wal akhirati. Kasi nga meron na ditong sabag natin dito is meron na siyang vowel. Kaya nagkaroon na siya ng tono. Naway malinaw yung pagkaka-explain ko ng difference nung ta or letter T, lalong-lalo na sa ta marbuta. Sa ta marbuta, kapag si letrang T nasa huling letra siya nung salita or nasa huling letra siya nung pangungusap, ay magiging silent siya. Pag nasa huling letra siya nung salita pero nasa panggitnang word siya nung pangungusap, ay nakadepende ito sa anong vowel meron siya. So magkakaroon na siya ng tunog. Depende kung anong vowel meron sa kanya. It's either fatha, dhamma, o kaya kasra. Gusto ko pa sanang magbigay ng ilang halimbawa, lalo na dun sa pagsusulat ng initial o kaya kung paano siya sa panggitna or sa panghuli. Pero masyado na kasing mahaba tong video na ito. So siguro sa mga next na mga video na lang, dun babubuo na lang tayo ng buong salita gamit yung mga letra sa alpabetong Arabic. Kinakailangan nyo talagang i-memorize, kabisaduhin yung siniscreenshot nyo na mga letra o mga forma nung letra. Naway nakatulong sa yung video to. Kung nakatulong sa yung video ito, i-save at i-share mo para makatulong din sa iba. Shukran, umas, salamat.